Yan na, pasok na sa loob ng bakod ng cottage ang tubig ng dagat, oh. Yan. Ganyan kalaki ang tubig ngayon. Yan, oh, lapit na ng dagat sa aking cottage. Yan na, oh. Yan na, yung basurang dala ng alon. Nagtambak na dito sa harapan ng aking cottage. Grabe ngayon na ang high tide. Yan. Yan na, lang, mga 10 hakbang na lang, dagat na. Grabe yung high tide ngayon, no? Tapos grabe din yung lalaki ng alon. Kaya tambay na dito sa cottage ang tubig. Ayan, ang dami pa ring basura sa tubig. Kaya yan, ibabara pa lahat yan. Dadalhin pa lahat yan dito sa tabi. Yan na, yung mga bangka ni Nadagi, oh. Abot na. Yan yung Planet Showard at saka yung kay Ate Diding na nandito sa harapan. Yan, nalis na. Ayun. Yun, sumipot na uli yung yung ginawang pinakadaan ng speedboat. Yun, nandun, oh, yung simento na yun. Sumipot na uli. Samantalang dati yan itabo na. Kalma naman yung laot, yung dagat. Yun, kaya may mga nabiyaheng barko kasi isa rin nga sa palatandaan namin, basta may anunsyo ng bagyo, walang nabiyaheng barko. Yun, may barko sa laot, ibig sabihin walang bagyo, talaga lang panahon ng tag-ulan. Yan, oh. Grabe, yan na. Yan. Nawala na yung pangpang. Yan, pumatag na yung dagat. Ang pumatag ng buhangin, kaya ang tubig nakakadiretso ngayon dito. Yan na. Yung yan, pasok na hanggang dito sa loob, oh. Yan. Oh. Yan, nakapasok na dito sa loob ng cottage ko. Yan, mabuti na lang may harang. Naharangan ko yun ng plywood, kaya hindi nakakapasok yung basura. Wala na tayong maiharang dito sa side na ito para hindi makapasok yung basura. Yan na, nasa paa na ni Kahaw ang tubig, oh. Mga kakonsi, ito yung isang malaking problema ngayon. Dahil ang dagat ay palapit na ng palapit. Ayan, at pasok na dito sa loob ng bakod ng cottage ko ang tubig. Yan na, oh. Yan na. Tubig na yan, oh. Dito dumadaan niya sa Tagilidan. Yan, problema ko ngayon kung paano ang gagawin ko dito. Tapos anong oras pa lamang ngayon? Yan, mag-aalas 11. At mamaya pa ang low tide nito, mga alauna siguro. Kaya ito, patuloy pa rin yung pag-ahon ng tubig dito sa sa itaas. Yan na mga kakonsin, naalala ko nung araw, nung kabataan ko pa, siguro nasa mga edad 12 hanggang 10 taon ako. Itong tinatayuan ng cottage ko nito, ito talaga ay dagat pa. Itong lugar na ito, andito talaga yung pisaan ng alon sa lugar na ito. At hindi lang, lampas pa yung, kung nakikita nyo yung lugar na tinitigilan ni Najaper, yung lugar na yon, yun ang mismong dagat na andun mismo yung punduhan ng aming mga bangka pa noon.
At buo pa yung mga bako doon ng mga bakasyunan. Kaya nung araw aabot ko pa yon, yung mga bakasyunan diyan, may mga breakwater yung bakod. Merong ang bakod niyan ay merong design na pa-letters ipapaganyan para pag tama ng alon, pabalik, hindi papunta doon sa loob ng bakod ng resort. Yan, tanda ko pa yan. At matataas yung mga bakod dito ng mga resort. At merong mga design pa yan, may mga upuan na tambayan, lalo yung lugar doon ni Nadagi. Yan, isa yan sa pinakamagandang resort, yung lugar ni Nadagi na yan. Kaya pero matagal na, nasa mga 30 years hanggang 40 years na siguro. Yan, mari mga 40 years na hindi nabalik yung dagat doon. Kaya ito siguro kinukuha na uli ng kalikasan yung para sa kanya. At patuloy yung paglaki ng alon, pero wala namang anunsyo ng barko gaya nga nasabi ko kanina. Kung meron kasing bagyo, walang makakabiyahing barko. Ayan o, at meron pang parating dito na barko. May barko pa na yan galing Lubang Mindoro. Sana yung barko no, yung barko na yan papunta yan sa Pier ng Wawa, galing yan sa Lubang Occidental Mindoro, pang yan, bali passenger yan. Kaya kung may anunsyo ng bagyo, hindi yan papayagan ng Coast Guard na bumiyahe. Yan, lalaki ng alon, no? Grabe. Ngayon lang uli nakatambay ng ganito yung dagat. After so many years, ngayon lang uli ito na ulit.